Mommy Susan, in 15 seconds, magbigay ng 10 pagkain na nilalabas tuwing handaan. Go! Lechon, machado, menudo, afritada, ang pochero, kare-kare, dinuguan, sarsyado. Ano ba, lumpia? Kayo mga kapuso, anong paborito nyong handa? Speaking of handaan, alam niyo ba na ang pamilya ng Voltes 5 actor na si Matt Lozano, kumikita sa catering business nila? Ang best part, home-based lang daw ito. Kayang-kaya niyo rin gawin sa bahay. Handaan season is here dahil 51 days na lang, Pasko na. Kaya ready na raw to vault in ang pamilya ni Matt para sa kanilang negosyo catering. Kumikita raw sila rito ng hanggang 80,000 pesos kada buwan. Hello mga kapuso, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Matt Lozano and welcome to Lozano's Kitchen. Ito ang aking napakagandang mami. Siya ang nag-aayos ng lahat, marketing, menu na sinaserve namin. Pag kami luto kami, itong dining area namin, dito namin nilalatag lahat ng mga food. Doon sa menu namin, maraming mga specialty ang Lozano's Kitchen na nakalagay doon sa menu. Pero sometimes, yung mga ibang clients sa amin, pagka nagre-request ng mga ibang pagkain, nagko-custom din naman kami. Fun fact, alam nyo ba na ang food, pagka pinapack na yan, hindi siya pwedeng ipack ng mainit. Kasi pagka ginawa mo yon, madaling mapanis yung pagkain. Usually, maabot kami ng at least 200 to 700. So, ang ginagawa, pagka nilatag na yung food, by the time na mapunta ka na dun sa pinakahuling tray, malamig na silang lahat. So, pwede nang ipack. Tapos, usually, pagka ganyan pinapack, diretso delivery na yun. Yeah, this is lunch naman para sa ibang client namin. So, ito ang Lozano's Kitchen. Alauna pa lang na madaling araw, nagsisimula na raw maging busy ang kusina ni Matt para magluto ng mga order para sa agahan. Bandang 6:00 naman ng umaga, sisimulan na nilang lutuin ang mga order para sa tanghalian. At kapag may orders para sa hapunan, matatapos silang magluto bago mag-2:00 ng hapon. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos ang sistema sa kusina nila. Ito yung aking guwapings na airpat. Si Papa actually ang gumagawa ng lahat ng recipe ng Lozano's Kitchen. So alam nyo na kung bakit ganito kalaki si Big Bert. Masasarap yung pagkain ng Lozano's Kitchen. Tumutulong din si Matt sa pagluluto dito sa kusina. Ang kanyang specialty, paborito raw orderin ng ibang cast ng Voltes 5. Papakita ko sa inyo kung paano i-prepare ang specialty ng Lozano's Kitchen, ang oxtail kare-kare. Yan, lagay lang tayo ng oil. Igisa ang bawang at sibuyas. So, ito guys, kayo ba? Pagka nagluluto ba kayo, ano ba ang inuuna nyong igisa? Bawang o sibuyas? Ako kasi sarili, ang inuuna ko. Mel. Ilagay ang nilagang oxtail at tuwalya. Hintayin itong maging golden brown at saka ihalo ang tubig kung saan pinakuluan ang oxtail. Papakuluan muna ng konti, tapos pwede na natin ihalo yung ating kare-kare mixture. Ito na ang ating kare-kare mixture. So yan, ang kare-kare mixture, ito yung dinikdik na bigas, saka peanuts. So ito talaga yung main ingredient ng ating kare-kare. Haluin lang nating mabuti para sure tayo na walang may ibang buo-buo ng mixture. Kasi, syempre, pag nakain natin yung buo-buo na yun, medyo hindi maganda yun. Pakuluin ito ng 3 to 5 minutes o hanggang lumapot. Ito yung isa sa mga sikreto ng Lozano's Kitchen. Para hindi mabilis masira yung food, lalagyan natin ng konting suka para magtagal. Isang kutsarang suka para pwedeng umabot hanggang gabi yung kare-kare nyo. Pwede na ito isalin sa lalagyan at lagyan ng mga gulay sa taas. Tada! Tapos nang lutuin ang oxtail kare-kare. Na ibebenta na ito for 590 pesos na pwede na for 3 to 5 packs. Ang ibang food trays naman na good for 8 to 12 packs
mabibili na mula 800 pesos to 1,600 pesos. Galing daw sa lola ni Matt ang recipe ng ibang putahe sa Lozano's Kitchen. Siya yung mother hen eh. She was very close to my husband also. So parang sa kanya isinalin yung bato. Si Mama masarap din magluto, but ibang level si Papa eh. Si Papa ibang level talaga. Mahilig kaming lahat magluto, buong family. Parati kaming nagpa-party sa bahay. Until one of our friends encouraged us to put up a restaurant. Pero sa halip na restaurant, minabuti raw nilang home-based catering business muna ang simulan. It's more convenient than doing it at home. Lalo na meron siyang special child na kapatid. So every time na gumigising kami ng maaga, pati siya gising. So it's more convenient than nandyan lang siya. And alam mo naman, pag nagluluto sa bahay, may kasama talagang pagmamahal yun. Isa yun sa mga secret ng Lozano's Kitchen, kaya ganun yung food namin. It's because galing sa love ng family namin. Pero ang isang paalala nila, Kailangan malinis yung lugar nyo. Lalo na kung nasa food industry ka, matakaw sa ano yan, sa langgam, sa daga, sa ipis. So dapat always keep your area clean. minabuti nilang gumawa ng Facebook page para makatulong sa marketing nila. Ang number one talagang tumulong sa amin ng social media, yung reach ng social media. Kasi kahit papano, gagastos ka ng konti dyan eh. Di ba yung merong 100, 200. Mag-boost. Oh, tapos magbo-boost ka. Tapos maya-maya may tatawag na sa'yo, magkano yung ganito, ganyan-ganyan. Hindi na rin daw kailangan ng mamahaling gamit para ma-promote ang produkto. Cellphone lang, sapat na. And yung mga tao nga ngayon, mas gusto nila yung mas raw, yung material na pinopost mo kasi mas totoo. Ayan, si Matt, mayat-maya naman nagpo-post ng mga events namin. Ako din, pag may mga bagong recipe, I post it. And I think word of mouth is very important. So ako naman, I'm happy na all the people that have tried Lozano's Kitchen have good words to say about our food. Siguro sa 10,000, kaya mong mag-umpisa ng isang online business. Sa pag-start ng isang online business, I think kung meron kang lutuan, tsaka yun, sipag at tiyaga talaga. Kailangan, hindi pwedeng mawala yun. Kasi kung walang tiyaga, walang nilaga. Tama ba? Mas malakas daw ang negosyo nila tuwing bare months. We do shifting kung kailangan. Kasi sobrang daming hanong orders. Pero kailangan na lang tibay, lakas ng loob. Kailangan lang ng patience, kailangan ng tiyaga. Kung kailangan hindi matulog minsan, ginagawa namin yon just to be able to serve the people who, parang trusted us to cook for them. Bukod sa kanilang pamilya, may 8 staff na rin silang katuwang sa negosyo. Even the crew members, because right now meron kaming 8 tao na, we consider them family also because they stay in. Parang familia na rin sila. And I think parang it's one of the secrets din na para magkaroon ng successful din na business ay yung kung paano mo tratuhin yung mga katrabaho mo. Ang say nila, may ilang sakripisyo rin naman daw kung sa bahay ang negosyo. Ang disadvantage of having your business at home, yun, nagugulo yung bahay mo. Nawawala yung sala, nawawala yung di ba, yung mga foyer, ganyan, kasi nagiging kitchen na rin siya. Sa ngayon, okay lang, kasi startup business kami, pero eventually, syempre, I know that, Lozano's Kitchen will be bigger someday. Pero ngayon, ini-enjoy namin na nasa bahay lang yung business namin. Minsan sa negosyo, kailangan lang talagang magsimula. Malay nyo, ang pangarap nyo kumikitang pangkabuhayan, pwedeng-pwede palang gawin sa inyong bahay.